Kapuso Network wala pang anunsyo tungkol sa show na kapalit ng tahanang pinakamasaya. It's showtime, go na kaya sa Jimmy 7? Nasa ibang bansa pa si Paulo Contes. Kinulit siya ng pahayag pagkatapos inilabas ng Tape Incorporated ang kanilang official statement kaugnay sa pagtatapos ng kinabibilangan niyang noon time show, ang Tahanang Pinakamasaya. Saka na raw siya magsasalita tungkol dito. Okay naman raw siya, pero nahahalata ng mga tao na masama ang loob niya sa nangyari. Nababalitaan na noong nakipag-usap na ang Tape sa Jimmy 7 tungkol sa renewal ng kontrata, pero hindi pala sila pinagbigyan. Narinig din niyang merong ibinubuong bagong noon time show ang Jimmy 7 na ipapalit sa nasibak na programa. Maaring kasado na ang ipapalit na noon time show kaya hindi na nila pinagbigyan ng Tape Incorporated. Pero walang sagot ang ilang staff sa napagtanungan nito. Wala pa raw instruction sa kanila kung ano ang gagawin. Pelikula muna ang mapapanood sa time slot na iniwan ng Tahanang Pinakamasaya. At isa pang nasagap na chika, ang team raw ng TikTok Clock at All Out Sundays daw ang gagawa ng bagong noon time show pero ipapa-approve pa sa mga busing. Tuto kayang ilang host sa Tahanang Pinakamasaya ang kukunin ng Jimmy 7 para sa bagong noon time show na gagawin nila. Aalamin pa kung gaano ito katotoo at kung sino-sino ang mga ito. Makahulugan din ang sinabi ng official statement ng Tape na see you again. Inaayos kaya ang pagbabalik nila sa Jimmy 7 o may kinausap silang stasyon na babalikan ng kanilang programa? May lumulutang o pinalutang na bali-balitang si Willie Revillame ang mag-host sa bagong noon time show ng Kapuso Network. Nakakawindang kung mula sa GTV ay lilipat na ng Jimmy 7 ng It's Showtime na pinangungunahan ni Vice Ganda. Ano kaya ang insights dito ng mga manghuhula? Ang refresh weekdays ng Jimmy 7 simula ngayong March 8, Biyernes, lunchtime movie hits, Abot Kamay na Pangarap, Lilit Matias, Attorney at Law, at Makiling at Fast Talk with Boy Abunda. Ang plot twist ay ang Private Benjamin movie ni Vice Ganda ang palabas ngayon sa time slot dati ng Tahanang Pinakamasaya sa Jimmy 7. In the end, magandang maaral kung ano ang susunod na move ng Jimmy 7. Kung magpapa-block timer na lang ba ang It's Showtime o gumawa ng bagong show na at mamumuhunan at gumastos ng higit sa nakasanayan habang nandyan pa ang Tape Incorporated. Maligalig ang noon time slot ngayon, lalo na sa Jimmy 7. Aabangan daw kung kakarating sila sa nakasanayan o gagawa sila ng bago naman. Marami ding mga netizens ang nagsabing bagay ang It's Showtime na ipapalit sa Tahanang Pinakamasaya dahil kilala naman ang It's Showtime time show sa Pilipinas na hitik sa mga audience. Nakita din nila ang improvements at developments ng noon time show mula noon at hanggang ngayon. Ayon pa ng netizens, bagay naman na lilipat ng bagong tahanan ng It's Showtime dahil nauuna naman sila sa GTV at ngayon magandang ipasok din sila sa Jimmy 7. Marami din na nagsabing magandang solusyon ito para mas makulay pa ang mga audience mula kapuso at hanggang kapamilya. Ipas ang 9 na taon, muling yumapak sa bakuran ng ABS-CBN si Ai de las Alas. Noong Sabado, March 2, bumisita sila ni Christopher De Leon sa It's Showtime para i-promote ang The Kings and I, ang concert nila na itatanghal sa Newport Performing Arts Theater, Pasay City. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ni Ai sa pagbabalik nito sa ABS-CBN compound. Masaya dahil nakita niya muli ang dating home network at malungkot dahil marami na ang pagbabago na nangyari. Kwento pa ni Ai de las Alas, ang lungkot dahil halos walang tao sa ELG building. Nasanay raw siya ng may napakaraming tao, may coffee shop at restaurant na dating tambayan nila. Bago naman daw si Ai de las Alas sa malamig na studio ng programang kanyang binisita. Nang lumabas daw siya sa stage, ang lakas ng hiyawan ng audience. Parang ang saya-saya nilang makita si Ai de las Alas. Pero natatawa niyang dagdag, parang hindi naman siya nag-iilusyon. Hindi nagkaroon ng pagkakataong makita ni Ai de las Alas ang It's Showtime host na si Vice Ganda dahil na late ang huli ang pagdating sa studio. Pero tinawagan ni Vice Ganda si Ai sa cellphone para humingi ng paumanhin dahil hindi sila napang-abot. Hindi nakakalimutan ni Ai de las Alas ang guesting niya sa It's Showtime noong February 2015, ang kanyang huling pagkakataong lumabas sa programa ng ABS-CBN.
Makalipas ang 2 buwan, lumipat siya sa GMA7. Makaraan ng 9 na taon, bumalik siya sa ABS-CBN at muling napanood sa huling programang nilabasan niya. Lalo itong nagpatibay sa kanyang paniniwalang mahalagang maging mabuti ang lahat sa kapwa. Ayon pa niya, walang permanente kaya importante talaga na maging kind sa lahat dahil bilog ang mundo. Makalipas ang 8 taon mula noong 2015, napapanood na ang It's Showtime sa GTV, ang sister television station ng GMA7. Ang tahanang kumupkop kay Ai nang matapos ang kontrata nito sa ABS-CBN na isang halimbawa ng maraming kwento tungkol sa pagiging bilog ng mundo. Marami din nagsabi na bagay na mabibigyan ng bagong proyekto si Ai de las Alas sa bakuran ng ABS-CBN dahil din daw sa partnership ng ABS-CBN at GMA Network. Muling mapapanood na ang mga kapuso artist sa mga programa sa Kapamilya at pwede ring mapapanood ang mga Kapamilya artist sa programa ng Kapuso Network. Unang nasimulan dahil sa partnership o collaboration ng dalawang giant networks sa mga proyektong gagawin nila. Napatunayan din yan at nagsimula dahil sa mga teleserye na nailabas na sa Kapuso Network katulad ng Unbreak My Heart. Nakita din nila na maganda ang collaboration at nagdulot ito ng positibong komento mula sa mga netizens. Lumipad na ang mag-asawang sina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli sa Los Angeles, California, USA noong March 4, 2024. Dumalo sila sa 2024 Billboard Women in Music Awards na ginanap sa YouTube Theater. Tinanggap ni Sarah Geronimo mula sa award-giving body ang Billboard ang Global Force Award at siya ang kauna-unang Pilipina na binigyan ng nabanggit na parangal. Sa kanyang acceptance speech, ito ang bahagi ng sinabi ni Sarah. Tinanggap raw niya ang award kasama ang mga excellent Filipino artists mula sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Ang recognition daw ay nagpapatunay ng kanyang courage at hope. Ipinagmalaki ni Sarah Geronimo ang pagiging Pilipino sa katapusan ng kanyang acceptance speech dahil nagpasalamat siya sa wikang Tagalog. 10 ang miyembro ng team ni Sarah na kasama sina Matteo Guidicelli na bumiyahe sa California noong Martes. Kinabukasan, March 7, ipinasyal sina Sarah at Matteo Guidicelli sa Universal Studios ang Team Sarah. Sa live broadcast ni Matteo Guidicelli para sa unang hirit mula sa California noong Biyernes ng umaga, ipinakita niya ang pamamasyal nila sa popular US theme park. Tuwang-tuwa si Matteo Guidicelli habang nagsasalita at ipinakita ang iba't ibang amusement rides sa Universal Studios dahil sa karangalang ipinagkaloob ng Billboard sa kanyang asawa. Samantala, going international ngayon ang showbiz career ni Janila Salvador dahil sa upcoming movie nilang Under Parallel Skies kung saan katambal niya sa unang pagkakataon ang Thai actor na si Win Mita Win. Ayon kay Janela, karangalan para sa kanya ang makatrabaho si Win. Sa katunayan, hindi raw mahirap ka-eksena si Win kahit madalas ay hindi nila maiintindihan ang isa't isa dahil sa language barrier. Mabilis naman daw silang nagkalagayan ng loob dahil parehas silang tinatrabaho na kilalanin muna ang isa't isa bago sumalang sa mga eksena. Dahil sa balitang ito, marami sa mga kapamilya viewers ang naghihintay para sa kanilang proyekto. Ayon pa ng ilang kapamilya fans, magaling si Janila Salvador at bagay sa bagong proyektong gagawin kasamang isang Korean actor. Ayon pa ng ilang netizens, isang proud bilang isang kapamilya at para kay Janila Salvador na makapasok sa bagong proyekto na ibinigay sa kanya ng ABS-CBN at ng Korean production. Marami din ngayon na naniniwalang marami parang proyektong gagawin ni Janila Salvador na kasamang ilang mga Korean actors. Ayon pa ng mga fans, isang magaling na actress si Janila Salvador na napapanood sa ilang kapamilya serye, kabilang na ang Darna the TV series. Kabilang din siya sa ilang mga kapamilya afternoon drama na talaga namang minahal ng mga fans. Proud din ang ABS-CBN sa nakamit na milestone ng kapamilya actress na naging loyal din sa Kapamilya Network. Proud din ang lahat sa dedikasyon ng isang kapamilya. Kayo, ano ang masabi nyo na posibleng ipapalit ang It's Showtime sa noon time program ng Kapuso Network? I-comment na kung excited ba kayo dito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.